Hello, magandang araw mga kababayan. Meron lang ako sasagutin na comment dito. Na to be fair naman, pinag-effortan naman na sabihin, 'di ba? So, marapat lang na nasagutin ko tong comment na to. Mahaba eh. Nakasagutan niya si Ma'am Nimpa Bartolome. Pero for the sake na sagutin natin. Ito ay galing kay Sir Dexter Lismo. Ay, Limso pala, sorry. Nakagagawa lang ang account kahapon. Dexter Limso, nakagagawa lang ang account kahapon ba? Ay, kahapon, December 18. Diba? Ito yung nakalagay doon sa comment niya. Sabi niya ganon, matagal na kami nanonood ng pamilya ko sa kina Kuya Red at Donsky. Napansin ko na binura mo video mo tungkol sa mga public documents. Yes. Kasi, unang-una, for one viewing lang po yun. 'Di ba? Ang purpose nun para ipahiya sila. Hindi ko naman nature na ipahiya ang isang tao sa isang bagay na walang kabuluhan. At yun ay walang kabuluhan. 'Di ba? Ipagpatuloy natin na. May nakita din kami kahapon na video ng isang vlogger na babae na kinasahan ang video mo dahil may napansin itong mali. Si Ma'am Tamiya yon. Si Ma'am Tamiya yung yung sinabi mo, na sinabi mali yung ginawa ko, yung pinahiya ko sila Kuya Red tsaka sila Donsky. Tama ba? Pero binuran niya din. Hinala ko, kinausap mo ang babaeng vlogger para i-delete ang video niya. Totoo po 'yon. Pero hindi ko kinausap si Ma'am Tamiya na, Ma'am Tamiya, i-delete mo. 'Di ba? Nag-comment kasi ako doon eh. Sabi ko, I respect your decision. Kasi nga, ang sabi ni Ma'am Tamiya sa akin, sabi ni Ma'am Tamiya, kakampi mo ko bungo, pero maling-mali ka dito. Kasi nga, pinahiya ko daw sila Kuya Red. Hindi ko na daw kailangan gawin 'yon, na ipahiya sila Kuya Red. Kasi talaga namang napahiya daw. Parang ang sa akin daw, dapat dun lang daw ako sa video mag-focus. Sabing gano'n ni Ma'am Tamiya. Well, tama naman si Ma'am Tamiya talaga. Totoo, tama si Ma'am Tamiya doon na mali yung ginawa ko, na pinahiya ko sila ng gano'n, na nag-imbento pa ako ng documents para ipahiya sila Kuya Red at sila Sir Donsky. Pero mas deeper po talaga yung meaning eh. Alam niyo kung bakit? Unang-una, out of nowhere, habang kinakastigo ko sila sa video nilang nasa public, biglang naipasok yung pagmumura ko sa nanay ko. Panggagago ko sa girlfriend ko. Tapos, minention pa kung sino pa yung involved dun sa panggagago ko sa girlfriend ko. 'Di ba? Yun hindi nyo napapansin yung mali na yon? Seryoso? Kaya ang ginawa ko, ako, for me, pero I do agree naman sa iba na nag-a-advise, bungo mali yung ginawa mo talaga. Namahiya ka, parang lumebel daw ako dun sa level nila Sir Donsky. Well, medyo na tinamaan nga naman ako dun ng konti, no? Pero kung basta may purpose ako dun eh. Kung gusto niyo akong kausapin, i-PM niyo ako nang maintindihan niyo ako. Ayoko lang sabihin dito talaga yung main purpose. Pero sila yung nauna, men. Ba't ako gagawa na out of nowhere? Gagawin ko yun? Eh, ang dami kong alam na personal dyan sa mga yan. Hindi ko naman nilalabas dahil wala naman na yun sa pinaglalaban eh. 'Di ba? Magugulat kayo sa mga nalaman ko sa personal buhay ng mga yan. Mga kinikwento ng sponsors. Kasi yung mga kinikwento nila sa akin na yon, bagamat masarap pasabugin yon, wala na yun sa eh. Wala na yun sa pinaglalaban eh. Maliban na lang kung may nabiktima sila ng lubos-lubusan na gustong ilabas yung ginawa nila. Katulad nung kay Bimbi, di ba? Ang sinasabi din nila sa akin, si Bimbi, bakit mo pinakialaman yung personal na buhay? Ang dami lumapit sa akin matatandang babae. Nagiging public na yung threat eh. Kaya need ko ilabas at nagpilit din yung isang na i-broadcast yung interview ko sa kanya.
'Di ba? So ang fault nun dun sa nagpa-interview na. Pero kung yun ay personal na problem, anong pakialam ko doon? Ito ang nafi-fail na intindihin ng mga supporters nito ng mga ghost hunters na to. Na pagka naaapi yung idol nila, sisilipin nila yung kamalian ng api. Pero kamalian mismo ng idol nila, hindi nila sisilipin 'yon. 'Di ba? Next. Nakita pa naman komento mo, nagkanda ugaga ka sa pagpaliwanag at inutusan mo pa na dapat kinausap ka muna bago magsalita. Yes! Tama! Bakit masama ba 'yon? Nakausapin muna ako sa hindi ko naman siya kaaway talaga eh. Si Ma'am Tamiya, kaya dapat muna nag-usap muna kami. Maliban na lang kung kaaway niya talaga ako. 'Di ba? Personal yung yung binanat sa akin eh. 'Di ba pwede 'yon? 'Di ba? Pag ikaw ang nagbigay ng opinion at nagmumura, okay lang na di mo kausapin. Excuse me. Hinaharap ko nga sila pinapaharap ko nga sila sa akin eh. Sabi ko mag-usap nga tayo live. Ayaw nila. Binibigyan ko kayo ng chance kahit ikaw mismo. Binibigyan kita ng chance na humarap ka sa akin. Nagtago ka pa nga sa isang account na nakakagawa nga lang eh. Lahat naman kayo open naman, kausapin ako ng live eh. Pero si Ma'am Tamiya kasi, kakampi ko. Magkaiba yung relationship namin dalawa ni Ma'am Tamiya. Parang ang nangyari doon, ang naano lang ako kay Ma'am Tamiya, hindi niya muna hiningi yung opinion ko. Kasi nga, pwede niya naman akong kontakin, alam niya naman yung personal FB ko eh. 'Di ba? Yung sa inyo, yung ang issue do sa inyo, public eh. Yung sa idol nyo eh. Oh, granting let's say, granting na kinausap ko na i-take down kahit hindi. Wala akong sinasabi i-take down. At papakita ko nga yung conversation namin ni Ma'am Tamiya. Wala ako inutos na na i-take down yung video niya. Hindi ko gawain 'yon. Na mo yung video mo. Ko ha. Dahil lang bagal lang yung internet eh. Ito. Papakita ko sa inyo yung pinag-usapan namin ni Ma'am Tamiya. Ay, malalaman nyo pala yung yung real FB ni Ma'am Tamiya. Dali, gagawa ko ng paraan para hindi nyo makita yung mismong FB ni Ma'am Tamiya. Private kasi ito eh. Wala akong pinapa-take down dyan. Grabe naman mag-imbento tong mga to. Nung una, ito ha. Ito. Dali lang ha. Kakat ko muna, hindi ko muna ipapakita yung yung paano ba to? Dali lang ha. Dali. Pinasa din sa akin ni Ma'am Nimpa Bartolome eh. Yung yan, wala tuloy yung FB. Kakainis. Sabi ko kay Ma'am Nimpa, sinasagot ko na sa vlog. Wait. Napapakita ko yung usapan kasi sabi nito, kinausap ko daw si Ma'am Tamiya na tanggalin. Never ko inutusan yung tanggalin yung video. Paano ba kailangan hindi nyo makita eh. Yan, nakita nyo ba yung anuin ko lang ayan Good afternoon Bungo sir, this is Tamiya. Si Ma'am Tamiya nag-reach out sa akin yung nag-comment ako. 'Di ba?
Sabi niya daw, hindi magkanda ugaga sa kaka-explain. Pero nakita mo naman yung explanation ko doon, di ba? Sila yung nauna. Oh, I don't know if this is your official account, but anyways, I'm so sorry about the reaction video earlier. The video doesn't mean to offend you. You on your advocacy or even your family. It's just my reaction sa naging plano nyo po. You can call me if you need to clear things. I'm always ready to listen naman. This is my personal account. Okay po, ma'am, di ba? So, yan ang nakikita nyo ba yung ano namin ni Ma'am Tamiya? Para makita nyo. Wala akong ni-request na ano dyan, na tanggalin yung video. Nakita nyo ba yung ano? Kasi naman eh. Yan, edit ko na lang para hindi nyo makita yung name ni Ma'am Tamiya. O, okay po, ma'am. Tinawagan ko siya. Dali lang ha. Nakikita yung number ni Ma'am Tamiya eh. Tinawagan ko siya pero malabo yung usapan namin, 40 seconds lang ang tinagal. So, binigay niya sa akin yung cellphone number niya, wala akong load. So, yan o, yung cellphone number binigay. Yan po, sir. Sabi ko, wala kasi akong load, ma'am, para marinig ko yun. Chat na lang po tayo, sige. Yung regarding sa ginawa ko, I'm so sorry po, sir. No, it's okay po. Hindi ko naman pinapatanggal. Hindi ko pinapatanggal. Diba? Tama naman kayo doon, sabi kong ganon. If talagang pagkakaintindi nyo yung sinabi ko, dito kasi sa video na to, diyan nag-umpisa ang lahat. O, finorward ko. Itong video kasi na to, mga men, diba? Dito nag-start ang pamemersonal ng mga idol nyo. Diyan sa video na yan. Panoorin nyo yan. Diyan nag-start lahat ang pamemersonal sa akin ng idol nyo. Mga unverified info. Diba? Unverified info yung yung kinalat ng idol. Pero mo, ang pinagbasihan lang nila, yung hula sa akin ni Sir Ed Calawag. Ang sabi lang ni Sir Ed Calawag, may tampuhan kami na nanay ko. Biglang pagdating kay Donsky, minumura ko na daw ang nanay ko. O, kita mo na? Na kung tutuusin, ito, granting na totoo, na minumura ko ang nanay ko, ginagago ko ang girlfriend ko. Anong kinalaman nun sa pagpuna ko sa kanila? Sagutin mo. Baka mamaya hingan ko ng patunay na totoong minumura ko ang nanay ko, wala maipakita itong mga to. Hindi nga humarap itong mga to eh. May time pa nga na na sinabi ko na kahit personal na yung bala sa akin, haharapin ko yan eh. Actually nga, nung time na nasa kanila yung peking warrant, di ba? Hinamon ko pa rin, hindi pa rin makaharap sa akin eh. Ang dami pa rin kondisyones eh. Di ba? Kaysa sa police station daw or di ba, men? Ano ba? Hindi nyo naiintindihan yung pagkakamali ng idol nyo? Dito sa sa live ni Donsky na to? Oh, balik tayo doon sa comment ni ma'am. Dito nag-start lahat. Sana ba yung ano ba yung mga sinabi dito ni ma'am? Hindi ko pinabura kay Ma'am Tamiya yun ha. Kausapin nyo po yung ganito. Para makontak nyo si Ma'am Tamiya, lagi naman naka-online yun sa YouTube niya eh. Komentan nyo siya doon sa kahit anong video. Tanongin nyo doon na pinatanggal ba ni Bungo yung naintindihan lang ni Ma'am Tamiya yung yung reason ko. Inunahan akong personalin eh. I have to do something na para matutunan nila na mag-verify muna bago dumaldal. Kasi yung dinaldal nila na pinagbasihan yung hula ni Sir Ed Calawag, asan ang pagmumura ko sa nanay ko doon? Diba? Or dito sa nasabi ko sa vlog, sabi ko, nabastos ko na yung nanay ko. Pero sinabi ko ba, minura ko ba yung nanay ko? Maraming uri ng pagbabastos. Pwedeng nasigawan ko yung nanay ko kasi nag-aaway kami. Pwede yun.
'Di ba? Disrespectful 'yon. Pero it doesn't mean na minura ko nanay ko. Kayo, nasasagot nyo din naman ang nanay nyo eh. Huwag tayong plastic. During kabataan nyo, pag pinagsasabihan kayo. Pwede ba? Sabi niya gano'n, no? Pag ikaw bigay ng opinion at nagmumura, okay na hindi mo kausapin mga taong binabangga. Kinakausap ko nga eh. Tingnan mo kung gaano ka misleading to, ano? Pag ikaw ang nagbigay daw ng opinion at nagmumura, okay lang na hindi mo kausapin mga taong binabangga mo. Kinakausap ko sa... Alam mo, nag-umpisa nga ang debunk ko sa mga to. Tinatanong ko sila eh. Sigurado ba kayo totoo dito sa video? Hindi na, ang tigas nila. 'Di ba? At nung kinausap ko sila, actually hindi naman direct nang kinausap, ano? At nung sumagot sila, kita mo naman yung sagot ni Kuya Red. Ang pagkakaalam niya daw, ano, lahat daw ng ginawa niya, walang peke. 'Di ba sinabi niya dyan sa video na yan? O doon ako babanat. Sabi mo hindi peke. 'Di ba? Hindi ba kasinungalingan 'yon? Wow, sabi niya gano'n. Walang mali sa sinabi yung bawa. Yes, walang mali si Ma'am Tamia talaga. I do agree. 'Di ba? I do agree. Pero hindi kasi alam ni Ma'am Tamia yung reason. Parang ganito yan, men, ano. Bibigyan kita ng example. Kapag sinabi ko na mali ang pumatay, walang mali doon. Pero yung dahilan kung bakit ka pumatay, it's either ang line of duty mo ay sundalo ka, pulis ka, justifiable yung pagpatay mo. Kasi ibig ko sabihin, yung ginawa ko, mali po talaga yon. Mali yon. Kasi gumawa ako ng bagay, kaya nga nag-apology ako dun sa revelation ko, di ba? Mali talaga yung ginawa ko na yon. Sino ba nagsabing tama yon? Pero ano ba yung purpose nun? To show you na yung mga idol nyo nagdadadaldal nang hindi nagve-verify. Katulad ng ginawa sa akin dun sa hula kay Sir Ed Calawag na pinagmumura ko daw yung nanay ko. Saan niya nakuha yun? Sinong witness niya doon? Na pinagmumura ko ang nanay ko. Kaya daw galit na galit yung ano. Yun ngang binigay na script sa kanya na ano eh. Dinagdagan niya ng kasinungalingan eh. Na ang nakakausap niya daw kapatid ko eh. 'Di ba? Okay lang sana kung ang mga sinabi ni Donsky kung ano mismo yung sinubo sa bibig niyang script. 'Di ba? Na ang nagsabi sa kanya pinsan ko daw kunyari, okay lang 'yon. Ako yung may pero dinagdagan niya pa eh. Shout out niya pa yung nanay ko na feeling niya ano daw? Kausap ko daw. Ay kausap niya daw ang nanay ko. 'Di ba? O naluto ka tuloy sa sarili mo mantika. Ito ha, kung yung reaction video ni Ma'am Tamia, kilala ko si Ma'am Tamia eh. Maprinsip yung tao yan eh. The moment na pinost niya yung video niya, 'di ba? At kahit ano pang pakiusap ko at hindi justifiable yung sinabi ko. Ito inuulit ko hindi ko sinabi kay Ma'am Tamia na burahin yung video niya kahit tanongin niyo siya. Pero kung napansin ni Ma'am Tamia na justifiable yung ginawa ko, pagkukusa niya yon. Binangga niya nga ako eh, 'di ba, do sa video na yon. 'Di ba? May sariling prinsipyo si Ma'am Tamia na feeling niya mali yung ginawa ko. Binroadcast niya. Ba't niya buburahin, 'di ba? Kaya kahit anong sabihin ni Ma'am Tamia doon, kung talagang naniniwala si Ma'am Tamia, hindi niya buburahin 'yon. At hindi ko naman napakinggan lang ni Ma'am Tamia yung side ko nung time na yon. 'Di ba? At wala akong sinasabing mali yung ginawa ni Ma'am Tamia. Sinabi niya lang naman talaga na mali. Mali naman talaga yung ginawa ko eh. Na mag-imbento para ipahiya yung tao. Pero yung reason nun, alam nyo ba? 'Di ba? Hindi ba yan ito rin yung ginawa sa akin ni Donsky? Nung sinabi niya pinagmumura ko yung nanay ko at ginagago ko yung girlfriend ko. Na out of nowhere, bigla niyang sinabi yon na hindi naman yun ang usapan.
video yung pinag-uusapan, men. Ano ba? Wait lang. Tinan ko lang tong ano. Ano pa yung mga sinabi dito sa ano na to? Oy, mamayang gabi, baka mag-live kami ni Sir, ano yung aking soon-to-be lawyer, ha. Magla-live kami. Mamayang gabi sa channel, Earvlog Variety Channel, yung ano, ipopost ko naman eh. Walang sinabi yung babaeng vlogger sa'yo, kundi ayaw niya lang ng plano mo sa Ghost Hunter na ipinahiya mo ng sadyaan. Diba? Yes, pinahiya ko po na sadyaan. At I admit na mali po yun. Hindi ko naman talaga nature yun eh. Diba? Kung ipapahiya ko sila dun sa ginawa nila. Tapos ano nakalagay dito? Sino ka ba para kausapin muna nung vlogger bago siya magbigay ng sariling opinion sa video mo? Sabi niya ganon. O naluto ka to sa sariling mantika. Diba? Sino daw? Kaibigan niya kasi ako, ma'am. Or sir. Kaibigan niya kasi ako. Kahit sino naman sa atin, di ba? Eh, yung mga nirakan, hindi ko naman kaibigan yan eh. Kung ikaw ang nagsabi niyan biglaan, wala akong pakialam. Pero si Ma'am Tamiya, kaibigan ko yan. Di ba? Kaya ako nasabi yun na sana kinausap mo muna ako, ma'am. Bago ka magbigay ng opinion. Sino ako? Kaibigan ako ni Ma'am Tamiya. Okay lang sana kung ano, kung si Donsky ang nagsalita niyan, 'di ba? Sasagutin ko din ng katulad ng ginagawa ko sa iyo, 'di ba? Katulad ng sinasabi mo dito, hindi naman kita kaibigan, kaya sasagutin ko 'to sa public. Hindi ko sasabihin sa iyo na sana kinausap mo muna ako, 'di ba? Gets mo? Oh. Tapos sabi niya gano'n, may nakausap din ako na kapitbahay namin na abogado. Oh, may kapitbahay ka abogado, men. At bawal ang ginawa mo sa pagpeke ng public documents at gamitin sa katarantaduhan na to. Ito. 'Di ba? Nag-consult ako bago ko ginawa 'to. Nag-consult ako. At lahat ng nilagay doon, pinag-aralang mabuti. Unang-una, ano ba yung elements ng falsification of public documents? Sino magdidemanda ba sa akin? Sino magdidemanda sa akin na nagpalsipika ako ng public documents? Unang-una, yung dokumento, sino ba ang pinapatungkulan nun? Ako, di ba? Tama? Ginawa ko yung dokumento para lutuin ako. Ako yung doon sa dokumento na ginawa ko, ako yung madudurog eh. Ako yung gagamitin against sa akin eh. 'Di ba? Yun ang purpose, gagamitin against sa akin yung document. So ang nakasubo doon sa document, pangalan ko. Walang pangalan ni Kuya Red, walang pangalan ni Donsky. Ano legal standing nila para magdemanda sa akin ng falsification of public documents? Okay lang sana kung gumawa ako ng peking dokumento na may kaso si Kuya Red o si Donsky. 'Di ba? O inaaresto si Donsky or Kuya Red, 'di ba? Okay 'yon. May legal standing sila para magdemanda sa akin do sa peking dokumento. Nagigets nyo? Pangalawa, yung ano ba na 'yon, yung peking dokumento ba 'yon ay ipinasa sa korte? Yung nagpeke ba ng documents na 'yon ay ako halimbawa ako yung nameke yung nameke, ako ba yung gumamit nun para ipasa sa korte or sa kahit anong authority? Ginamit ko sa show. Ginamit ko sa show ko 'yon. Just like yung mga pelikula na gumagawa ng peking pera, peking warrant of arrest, ganun yung role nung sa akin. Hindi ko ginawa yung mga documents para ipasa sa authority. Nagigets nyo? Ang may legal standing dyan,
Halimbawa, kung may mag-aasunto sa akin na may legal standing dyan, yung korte, kung sino man yung mga sangkot, yung mga nandun, mga fictional yun eh. Tingnan mo yung roll number ng judge, hindi mo makikita sa listahan ng judge yun. Yung Judge Bobo, walang ganun sa ano. Yung barangay captain, yung ba yung barangay captain ng ano? Ng barangay na tinukoy ko? Hindi. May mga complainant ba na nag-i-exist na ganun ang pangalan? Wala. Sino ngayon na may legal standing sa akin? Dahil pinahiki ko yung ano? Pinahiki ko yung yung warrant of arrest. Ipasa nyo sa police. Na nameke ako ng warrant of arrest. Good luck kung pagkakaabala sa dami ng problema ng Pilipinas. Hindi kayo. Try nyo. Gagastos kayo ng abogado para dyan na wala kayo legal standing. Di ba? Paano naging problema sa inyo yon? Pinag-aralan lahat yan. Lahat ng elements niyan, kailangan wala. Dahil, ang elements mo to dahil na make ng ano, for what purpose? Pinasa ko ba? Ganito yun ano, alam ba, gagawa ako ng peking ID. Peking lisensya. Then, gagamitin ko yung lisensya na yon as dun sa intended niya dapat gamitin. Halimbawa, nag-drive ako, then nahuli ako, peking lisensya yung ginawa kong peking lisensya yung ano, yung binigay ko, falsification of public document. Dahil ginamit ko sa totoo niyang purpose eh. Ito bang ano na to, barangay report na to, para sa ang purpose ko ba ginamit? Well, doon sa part na pagpapapahiya, mali talaga ako doon. Pero may tinatawag na yung clean hands doctrine. Inuna nila ako murahin, may record na nga ako eh. Ng libelous na sinabi ni Donsky eh. Kaya napapansin nyo, hindi ko na sila tinatopic ngayon. Sabi ko tuloy. 'Di ba? Come on. 'Di ba? Sana alam niyo yung sinasabi niyo, men. At napakalaking mali na ginamit mo pang isang barangay. Dito ako natawa eh. Bakit yung ano, yung idol mo, hindi mo napansin nung ginamit niya yung private property na barangay siya? Bagkus kayo sumuporta pa doon sa ginawa niya na ano, go lang Kuya Red, go lang Kuya Red. I assume nakasama ka doon kasi nakaside ka kay Kuya Red eh. I assume nakasama ka doon, di ba? Pero kung hindi, di hindi. Pero bakit yung paggamit ni Kuya Red doon sa lugar nila, doon sa na nagkakalat siya ng hindi totoo? Di ba? Bakit yon? Okay lang sa inyo? Abay, nagiging matalino kayo pagka yung kritiko na ng idol nyo yung ano, yung nilalabanan nyo. Pero pag yung mismong idol nyo, double standard kayo. 'Di ba? Nagtataka ako dito, ano, ginamit ko yung barangay sa ganyan. Bigla akong kinilabutan, men eh. Samantalang ilang lugar yung pinagmukhang masama ng idol nyo. Diba? Ilang private property yung pinasok nila na school nga, pinuntahan yan kahit walang paalam eh. Tapos magpapalusot si Donsky, nagpaalam ako sa security. Anong authority na security guard na ano? Pinagalitan nga yung security guard eh. Na nagpaig sa inyo sa school. Bakit yun? Hindi nyo punahin yun? Diba? Hindi ko sinasabi na ano kasi napaka-hipokrito kasi nito, men eh. Nitong dahilan na to eh, na napakalang may, yung buong school nga pinasok eh. Tapos pinagpalabas na ano na haunted yung school. Paano yung mga ano doon, mga batang nag-aaral doon pag napanood yung video nila? 'Di ba? Come on. At nakuha niya pa mag-sorry. Sabi ganun, para sa babaeng vlogger, kudos at napansin niya ang kamalian. Hindi ka dahil kaibigan kayo. Alam mo naman pala kaibigan. Kaya yun yung reason. Kaya dapat kinausap muna ako ni Ma'am Tamia dahil kaibigan ko siya. Tatanungin mo kasi ako, sino ka? Kaibigan ako.
Ikaw ba, gagawin sa'yo ng kaibigan mo yon? Hindi mo ba sasabihin na sana kinausap mo ko dahil kaibigan mo naman ako? Para maintindihan mo muna yung ano ko? Masama ba yun, men? Tapos ikukumpara mo, pag ako, yung iba, kahit hindi ka usapin, kinakausap ko nga yung mga yan, ayaw nilang humarap eh. Nakausap ko din si Donsky, private din. Niyayaya ko siya, kahit interview na nga lang eh, hindi na debate eh, ayaw pa rin eh. Silang dalawa ni Kuya Red eh. Akala mo ba hindi ko kinausap ng private yan si Donsky noon? Pakita natin. Yung sasalita kaya pinagbigyan ko na nga ng pagkakataon yun eh. 'Di ba? Asan na ba yung Donsky dito? Donsky. Yung usapan namin unang-una. August pa yata to. August pa. Hello, good morning. Ini-invite ko kayo nila Kuya Red, ikaw at si Zards. Ikaw at si Zards, live interview game kayo. Kinakausap ko. Ayan o. Explore kasi ang hilig namin. Mo manager, punta ka dito Mindanao. Kita mo ang sagot ng idol mo. I-interviewin lang kung ano-ano pa sinasabi. Tapos sasabihin ko ba't ako hindi ko muna kinakausap? Anong ginawa ko na yan? Kinausap ko sila, di ba? Ikaw naman. Pero ikaw, sabi, at nakuha niya pa mag-sorry. Pero ikaw, maskara, ikaw pa ang parang kung sino makapag-utos na dapat kinausap ka muna niya. 'Di ba? Kaibigan nga ako eh. Ni Ma'am Tamiya, ano ba? Parang kung sino? Kung sino ba ang kaibigan? Parang kung sino? Ikaw naman. 'Di ba? As in, wow! Nanood kami minsan sa'yo, kaya lang halatang lumaki ang ulo ng maskara dahil sa views. Paano lumaki ang ulo ko? Views? Ang baba nga ng views ko eh. Niwala ka naman 4K. Oh, yes! Paano lalaki ang ulo ko niyan? Paano lalaki ang ulo ko niyan, men? What do you mean na lumaki ang ulo ko? Pero di dahil dyan nagagalit kami sa'yo, kundi pagiging hambog mo, kala mo kung sinong perpekto Hindi nga ako perpekto. Dito na naman tayo na hindi naman tawag dito, hindi naman pagiging perpekto ang usapin dito eh. Katulad nga na sinasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi na hindi ako perpekto. 'Di ba? Mas marami akong kasalanan sa mga idol mo. Sa tingin ko lang ha, I don't know sa kanila. Kung yung mga narinig ko regarding sa kanila, sapat yun na Pero mga narinig kong personal na bagay sa kanila, sabi kong gano'n, mas demonyo pa ako dito sa mga to. Wala sa pagiging perfecto dito. Yung pagde-debunk, naaayon yun sa Naaayon yun sa... Ano tawag dito? Naaayon yun sa objective truth. Yan, sinasabi, kala mo ko sinong perfecto mga... di tingnan mo yung pagdedebunk ko, ano ba yung mali doon at aaminin ko mali pagka may napansin kayo mali. Actually, nagkakamali naman ako sa pagdebunk eh. 'Di ba? Kasi yun eh, part of the game yun eh. Halimbawa, may nakita ako doon na akala ko ay tao, 'di ba? Pero hindi pala tao. 'Di ba nangyayari yun? Ipunahin mo sa akin, ano ba yung mali doon sa pagdebunk ko? Sagutin mo ako doon. Hindi yung hambog sa pagiging, kala mo ko sinong perfecto. Hindi ako perfecto. Marami akong kasalanan. Marami din ako sablay. 'Di ba? However, pagka sinabi kong fake yung video, fake. Doon mo ako sagutin doon sa sinabi ko. Huwag mong silipin yung pagiging perfecto ko, pagiging, ko. 'Di ba? Kasi wala naman talagang perfecto eh. Inuulit ko ha.
kung sa pagiging makasalanan, baka mas maging makasalanan pa ako dyan sa mga idol mo. Pero hindi yun ang issue. Ang issue dito yung video. Diba? Tapos ito, may sinabi siya, at hindi tarpaulin ang tinutukoy ni Master Gala, kundi yung pormang lalaki na may ulo sa may poste na parang nakabarong. Eh yun nga yun eh, tarpaulin nga yun eh. Ano ba? Ito, yan, yung parang nakabarong. Yan lang naman ang obvious na parang nakabarong dito eh. Nakikita mo, yan ay part ng tarpaulin. Yan oh. Ano yan, mga men? Yeah, ito ba? Ito ba yung tinutukoy? Ito yung poste, di ba? Oh. Alin dyan? Ito yung binilugan eh. Tarpaulin to. Matigas ba ang ulo nyo? Tsaka nga, tinan mo ha. OMG. Ginagalaw niya, as in, nakaprint talaga ito sa tarpaulin. Sa tarpaulin siya nakaprint. Yes, ang itutukoy natin, ito nakabarong ano. Or ito ba yung sinasabi mo? Pare dolya lang to. Ito ba yung sinasabi niyo na may ulo? Hinahanapan nyo kasi ng lusot men eh. I-zoom pa natin ha, i-zoom pa natin. Talaga bang pagmamatigasan nyo to? Really? Ayan yung in-circulan eh. Ito ba yung sinasabi? Ito ba yung ulo na yan? Hindi ulo yan, pare dolya to eh. Ang tinutukoy nakabarong, ito yung nakabarong, di ba? Na ito yung may poste. Nakaprint yan sa tarpaulin. But tinan nyo nga yung bandang kamay niya nagre-react doon sa pagka-wave ng tarpaulin. Ano ba? Pagmamatigasan nyo pa ba yan, men? O isa pa, bibigyan ko kayo ng ano. Ito, hindi ko nga alam. Ito, nilinaw ko. May nag-tip sa akin to. May nag-tip sa akin dito kay Master Gala. Isa pa ha. Para talagang malinaw tayong dalawa. O sige, sabihin na natin multo yan. O sige, tatanggapin ko na nagkamali ako dyan. Ano? Nagkamali ako dyan. Ito na pagkamalan kong tarpaulin. Kahit naman talagang tarpaulin. Diba? Kahit talagang tarpaulin. Sige. Pero ito, ipaliwanag mo to. Ito nga, nung ako hindi ako makapaniwala talaga dito sa video na to, men eh. Ito, galing kay Master Gala. Dito, chinek ko lahat ha. Ito para sa akin ha. Ako para sa akin panluloko to. 'Di ba? Chinek ko naman dito 2 years ago tong video na to. Ito ay June 3, 2021. Chinek ko nga baka mamaya April Fools to eh. Alam niyo naman yung April Fools, 'di ba? Yung manluloko ka na hindi naman legal na panluloko ano, yung parang tradition na pag April 1st gagawa ka ng ng prank na video. 'Di ba? Na may palalabasin ka kunyari na ganon, na ganyan-ganyan, 'di ba? Pero panoorin niyo 'to mga men tong video ni Ang title ng video na 'to, Multong Gala sa Nicho. 2 years ago 'to. 2021 nangyari. Sabi nga nila, hindi nakakatakot ang patay kaysa sa buhay. Pero ito talaga, natatakot ako. Napapansin ko, parang gumagalaw kasi siya. Ayan pansin nyo ka, Master. Diba, ang unang mali dito sa video na to, sinabi niya agad na, tinan nyo, gagalaw to. Alam niya na agad kung kailan gagalaw eh. Diba? Parang gumagalaw kasi siya. Parang gumagalaw siya at saka lang gagalaw yung Diba? Ayan pansin nyo ka, Master. Kakaiba. Kasi wala naman talaga ditong Dito, nakita mo naman may tali dito sa baba. Men. Wala kayong makikitang tali. Ayun O yeah, may tali sa baba yan, di ba? Ayan Pero iniisip ko, parang sinasarcastic niya lang kasi ito. Kaya lang, ang risk nito, yung mga hindi makakagets ng joke niya, di ba? Siseryosohin to katulad na nagsumbong sa akin. Di ba? Ako, pinapalabas ko, di ba ako prank lang yan? Or joke lang yan? Obvious naman ka ako na may tali dito. Ayan nakikita niya naman yung tali sa baba eh. Pinakita niya pa nga yung tali eh. Di ba? Pero ano yung pinupunto ko dito? May naniniwala pa rin dito. Kaya nga nagsumbong eh. Parang ang paniniwala doon sa video ni Master Gala, parang sinasadya ni Master Gala na pikein yung video. Pero para sa akin,
para sa akin, hindi naman pamimake ito dahil pinakita talaga ni Master Gala na may tali. 'Di ba? Ngayon, yung risk na naniwala yung tao dito, makokontrol mo ba? Hindi. 'Di ba? I don't know, ano ba, seryoso ba tong video na to? Kaya yung pasasagutin ko dito, seryoso ba? Kung seryoso to, nanuloko si Master Gala. Pero kung ito ay prank lang or ano, nilinaw niya ba sa video niya? Na ito ay may tali? May tali eh, oh. Ngayon, magkakatalo na lang dito. Ano ba yung dahilan nito? Kung yan ay prank-prank lang, wala namang problema dito. Wala. Oh. Pero gumagalaw siya talaga. Diba? Pero feeling ko ano lang yan, prank. Kaya lang, hindi niya naman nilinaw. Kahit nga dito sa comment section eh. Wala ding ano eh. Sabi ko na idol ko to kahit may sinulid ka, Master. Ito, asa natin ilalagay sa category to? Wala naman siyang pag-amin dito sa video na to. Dito sa mismong video na to ni walang ano eh. Wala nakalagay na for entertainment purpose only. 'Di ba? Pero sa akin, nagigets ko siya na nagbibiro siya. Paano yung mga ibang makakita? 'Di ba? Ano ang tingin mo doon? Kasi pagka inano mo yan, pag kinonsinti mo yan, katulad ng sasabihin nyo dito sa tarpaulin, ikaw, pinaglalaban mo talaga sa tarpaulin eh. Ang sabi mo dito, at hindi tarpaulin ang tinutukoy ni Master Gala, kundi yung formang lalaki na may ulo sa may poste na parang nakabarong. Yun na nga yun! Tarpaulin nga yun! Ano ba? Yan oh! Yan lang naman ang nakabarong niya. Sino pa bang nakabarong dyan sa binilugan na yan? Bihira mga tao nito. So ito yung sagot niya sa akin. Sabing ganon. Bungo TV, wala yata ako sinabing tanga yung babae. Sinabi ko lang, hinala namin, tinakot mo dahil nawala yung video niya. Ba't ko tatakutin yon? Sabi mo nga, saludo ka nga dahil binangga ako. Pinapalabas mo pang duwag si Ma'am Tamiya. Di ba? Papakita ko sana yun sa ate ko na lagi nanonood dyan kay Kuya Red, pero nawala na ang video ng babae. 'Di ba? Kasi nga na-realize niya, ma'am or sir, 'di ba? Na-realize niya, naintindihan niya ako. 'Di ba? Kahit ba naman pilitin ko yan na magbura ng video kung tama yun, hindi magbubura yan si Ma'am Tamiya, no? Kasi sinabi ko kasi dito do sa reply ko sa'yo. Ano ba yan? Oy, tanga si Ma'am Tamiya. Siguro, sinabi, ang pagkakaintindi mo dito, ito pagkakamali ko talaga to. Hindi ko nalagyan ng comma eh. Kaya labas tuloy, oy, tanga si Ma'am Tamiya. Hindi. Ang ibig ko sabihin, oy, tanga si Ma'am Tamiya. Yan ang ibig ko sabihin dyan. Sorry. Basahin natin yung mga reply mo sa akin. Wala ko sinabi na tanga yung babae. Wala nga, sabi ko kasi, oy, tanga si Ma'am Tamiya. Sinabi ko lang hinala namin na tinakot mo. Ba't ko tatakutin? Anong kakatakot nun? Yung pupunta kay 88 lahat ng kabiker nun, mga SWAT, mga taga-PNP, ikaw naman. Ba't ko patatakutin yun? Ang tapang nga na binangga ako eh. Sa tingin mo matatakot sa akin yun? Ginawan ako ng vlog na against sa akin? Ikaw naman. 'Di ba? Ba't ko tatakotin? Ano yung itatakot ko doon kay Ma'am Tamiya? Papatayin ko si Ma'am Tamiya, yun ba? Or ididemand ko si Ma'am Tamiya? Ano ko tatakotin yung babae? Tamo, kayo nag-iimbento ng sinabi ko lang hinala namin. Nag-iimbento kayo sa isip nyo naghihinala kayo ng hanggang sa yung hinala nyo na yan, magiging gospel truth na yan. Katulad ng ginawa ni Donsky. Biglang tumubo na lang na minumura ko yung nanay ko na wala namang source. Kahit saan, di ba?
Oo, Tamiya, tama. Kaya sabi ko, kasamahan ko na ang pangalan ng vlogger na kinontra ka ay katulad doon sa sikat na laruan sa Japan. O bakit ka galit? May sinabi ba kami mali? Oo! Lahat ng di sang-ayon sa opinion mo, sa ginagawang pinapagalitan mo talaga, no? Mali naman talaga yung sinabi mo dito, ma'am. Ma'am or sir. Mali yung sinabi mo dito na sino ako. Kaibigan ako eh. Ikaw ba gusto mo, kaibigan mo, biglang magsalita ng gano'n? Hindi ko naman siya kaaway eh. Di ba? Mali ka dito. Tapos mali ka rin dito sa, dun sa sinabi mo na, saan ba yun? Na naging hambog ako, nakakala mo kung sinong perfecto makadebunk. Hindi kailangan na maging perfect ka pag-debunk. Ito ha, kaya halimbawa pangit ako. Alam naman natin ang standard ng pogi at pangit, di ba? Maniniwala ka naman na pagpangit ng isang tao, alam mo na sa sarili mo kung ano itsura ng pangit. Tama ba ako? Halimbawa, ako pangit din. Tapos, ikukumpara natin, ako pangit ako. Ikukumpara natin yung itsura ni Wamos kay Alden Richards. Hihingan ako ng pahayag. Sinong mas gwapo? Si Alden Richards or si Wamos? Pangit din ako Hindi ako perpekto. Or ang tanong, sino ang pangit sa dalawa? Alden Richards o si Wamos? Kapag sinabi ko objective truth na pangit si Wamos, gwapo si Alden Richards, invalid ba yun dahil pangit ako? Hindi. Valid yun. Dahil alam naman natin yung standard ng pangit sa gwapo eh. Nagigets mo ibig ko sabihin? Walang kinalaman yung... Kaya mali itong sinabi mo. Dito. At yung yung sa public documents, 'di ba? Intindihin niyo muna yung elements ng Malamang yung kung lawyer man, kung totoo man may lawyer kang kapitbahay hindi niya alam yung kasi pagdedebatihan sa korte yan eh. Korte ang magde-decide kung falsification yun o hindi. Hindi kayo mga nanonood. 'Di ba? I have my own reason, may reason kayo siguro. Yung lawyer mo siguro ang tinitingnan niya yung general point of view nung nangyari. Katulad ng sinasabi ko, ang pagpatay ay mali. 'Di ba? Mali talaga ang patay. However, kung ikaw ang line of duty mo ay pulis ka or sundalo ka, wala kang pananagutan or nag-self-defense ka. 'Di ba? May mga elements kasi doon eh. Dapat 'yun ang tingnan muna natin. Balikan mo uli yung yung abogado mo, 'di ba? Yung sa bagay, kailangan kausapin ko din para makita niyo yung arguments ko din. 'Di ba? Pero in general, ako na nagsasabi, mali talaga. Gets mo? Kaya ito sinasabi mo, hindi mo rin alam yung sinasabi mo kasi eh. Ano yung sinabi mo pa dito? Sabi niya dito, ikaw yung taong ayaw tumanggap ng mali o opinion ng iba. Paano ko naman talagang mali? Let's say, uopinyonan ko na ang against objective truth ang opinion. Paano yon? Uopinyonan ko na ang apoy ay malamig. Para sa akin opinion ko, ang apoy ay malamig. Ang toyo ay maasim para sa akin. Hindi mo ko i-correct nun? 'Di ba? May mga bagay kasi na pwede mong irespeto eh. Let's say ganito, no. Kapag sinabi ko na ang pinaka mabait na tao sa buong mundo ay nanay ko. Let's say yun ang sinabi ko. Yun ang yun ang kailangan mong tanggapin dahil yun ay subjective. Para sa akin yun eh, pinakamabait na tao ang nanay ko eh. Ang pinakamagandang lugar para sa akin ay Mindoro. Para sa akin yun eh. Hindi ko pwedeng yun. Pero pag ang kinokontra ko na yung mga objective, 'di ba? Sasabihin ko na diyan napatay si Jose Rizal sa Mindoro. Mali yun, 'di ba? Hindi mo ba kukontrahin ako nun dahil mali?
Magkaiba kasi objective tsaka subjective. Sana maiintindihan nyo. 'Di ba? Yung ginagawa mo kasi, nag-i-state ka ng pangkontra against sa objective eh. Ano ako bibigyan kita isang example sa sinabi mo. Katulad nito, hindi tarpaulin ang tinutukoy ni Master Gala, kundi yung pormang lalaki na may ulo sa may poste na parang nakabarong. Alam ba yung nakabarong dito? Ito lang naman nasa tarpaulin yung nakabarong eh. Tsaka binilugan para hindi na nga tayo mahirapan, binilugan na nga ni Master Gala. Tingnan mo binilugan na nga ni Master Gala kung saan tayo titingin eh. Ito ba yung tinutukoy? Ito lang naman na nakikita ko nakabarong dyan. Maliban na lang kung may third eye ka at nakikita mo na yung mga bagay na hindi namin nakikita. At ito nakabarong dyan, nasa tarpaulin niya na nakaprint. Ano ang proof? Anong proof? 'Di ba? Yung kamay ng nakabarong na to, napupunta dito sa may parang kulubot ng tarpaulin. Yan lang naman na nakabarong niya. May iba pa ba nakabarong dyan? Diyan sa nakasirkel na yan? Asan pa dyan yung ibang nakabarong itong ulo na to? Pare dolya yan eh. Hindi naman ulo yan eh. Against objective yung sinasabi mo. Ito, objective na tarpaulin to eh. Tapos sasabihin mo, hindi ba kita kukontrahin yan? Asan dyan? Ito ba yung sinasabi nyo na parang ulo? Formation ng dahon yan eh. Diyos ko naman, mga taong to. Balik tayo dito. Kailangan sagutin ko na lahat ng sinabi mo. Ano pa ba ibang sinabi mo dito? Yun ba yung Tamiya ba yun? Okay sana yung video pero tinakot mo ata. Tamo? Nag-i-speculate ka? Paano hindi ko kukontrahin yan? Mali yan. Diba? Hindi opinion yan eh. Nag-i-speculate ka eh. Diba? Against kahit pa sabihin mong para sa iyo. Diba? Pero kung against ito sa objective truth, hindi ko nakikitang opinion to. Nag-speculate ka eh. Na tinakot ko. Ano tatakot ko doon, men? Diba? Pero di ko sinasabi yan na reason. Tama, pa-safe ka? Sinabi mo na eh. Tapos, parang tinakot mo. Pero hindi ko sinasabi yun. Hindi, naiintindihan naman kita. Ganyan din ako minsan. Para safe. Hinala mo lang, no? Hinala mo lang. At sa narinig ko doon sa vlog niya doon, di siya sang-ayon sa paglabas ng peking documents at pagpapahiya sa sadyaan sa ibang tao. At sa tingin ko din, Bungo, kung pinanood mo ng maayos, sabi niya lagi, ito nanood sa'yo, di ba? Oo, tama. Hindi ko dini-disagree. Mali po talaga yun. Yung ginawa ko, mali po talaga. However, I have my reasons kung bakit ko ginawa yun. May reason po ako. Tama naman si Ma'am Tamiya doon, hindi ko makinontra yun. Diba? Yung mismong act ko na ginawa na ipahiya sila, mali yun. Hindi naman naging tama yun eh. However, may reason ako. So, alam niya tungkol doon sa GF at pamilya mo. Yung opinion niya na inilabas niya ay yung pagsadyang, no! Hindi niya alam! Okay, kita mo na? Diba? Hindi alam ni Ma'am Tamiya. Napanood niya daw yun, pero hindi niya binigyan ng focus yung kita mo na, men. Diba? Come on. Yung opinion niya na ilabas niya yung pagsadyang ipahiya ang dalawang tao na wala ka namang karapatan. Sa akin, may karapatan gawin sa nanay ko yon, yung ginawa nila Donsky. Nagtataka ako, lahat ng mga, ikaw, obviously, nanonood ka naman kay Kuya Red. Kasi, nadaanan mo lang yung channel ko kamo nung na-mention ako ni Kuya Red. Tama. Diba? Nagtataka ako sa inyo, sa ginagawa ng idol nyo, wala kayong nasasabi. Nagiging matalino ka. Napapansin ko, the way ka magsalita, mukhang matalino ka eh. Yung pagsabi ko sa'yo ng tanga kanina, expression lang yun.
'Di ba? Wala naman talagang taon tanga. Pero base dito sa pananalita mo, mukha ka naman talagang matalino. Ang hindi ko naiintindihan dito, hindi nyo ina-apply yan sa mga idol nyo. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, alam naman namin fake ang ginagawa ni Kuya Red. Alam nyo pala, bakit kinukonsinti nyo habang sinasabi ni Kuya Red na walang peki sa ginawa niya? Conflicting kayo eh. Ang galing mong mag ano sa akin, ang galing mo magsalita sa akin. Actually, impressive tong ginagawa mo sa akin na to eh. Hanga ako eh, the way ka magsalita oh. Pero ang nagtataka ko, hindi nyo ina-apply kay Kuya Red yan. Kinontra nyo ba si Kuya Red? Nagtatanong din ako ha. Kinontra nyo ba si Kuya Red? Kung kinontra nyo si Kuya Red, patingin nga nung pagkontra nyo kay Kuya Red. Kasi impressive to eh. Ang nakakapagsalita lang ng ganito mga matatalinong tao. And I do believe na matalino ka. Naniniwala ako. Pero hindi ko lang naiintindihan, kila Kuya Red, hindi ko nakikitang ganyan ka magsalita. Well, kung choice mo yon, ano? Kung yung utak mo bigla nagiging bobo pagdating sa idol mo, sa bagay, idol mo nga, ano? 'Di ba? Obviously, idol mo, pinagtatanggol mo eh. kahit pa sila ay ginawa yan sa iba, may tamang oras sa paghuhukom sa kanila at hindi ikaw ang huhukom. Yes, I do agree naman. Pero bakit ikaw ganyan ka sa akin? Ikaw rin ba ang hukom sa akin? 'Di ba? Para sabihin mong mali ang mga ginawa ko. Sasablay ka na naman dito, men eh. Ang nakikita ko dito, double standard eh. Ito tama to, I do agree, no? May tamang oras sa paghuhukom. Pero sila ba? Nung pinagsasabi nila yung tungkol sa pinagmumura ko yung nanay ko, hindi rin ba nila naisip yon? Naipahiya ako dun sa mga bagay na yon? 'Di ba? Ikaw nga, nag-speculate ka dito na tinakot ko eh. Ni wala ka pang ang evidence eh. Nagtataka ako sa inyo, kayo pwede ano? Eh di i-vlog mo, sino tinakot mo, siguraduhin mong wala ka din ini-skip na komento. Wala po. Hindi, no. Hindi yung baka puro din pabor sa'yo. Gusto mo kasi lahat ng nagko-komento sa'yo pabor. No! Dito ka mali. Ano ako, idol mo? Hindi ako nagdi-delete ng ano dito, ng comments. Maliban na lang kung personal yung sinasabi sa akin. Yung walang sinabi walang kinalaman sa sinabi sa akin. O, kita mo na? 'Di ba? Dito, mali ka na naman dito. Alin dito ang komento na dinilit ko nang hindi pabor sa akin? May ebidensya ka? Nagdi-delete ako ng comment, kaya may option mag-delete para i-delete yung mga irrelevant, katulad pagka tanggalin mo ang maskara mo, 'di ba? Yan ang mga irrelevant na comment eh. Hindi, actually pinapalampas ko yun eh, yung mga tanggalin ng maskara. Pero yung may dinadamay ng ibang tao, katulad ng pamilya ko or kung sino man na malapit sa akin, dinidelete ko talaga yon kasi wala namang kinalaman yun dito eh. 'Di ba? At itong pagbablog ko sa'yo, mas maganda kasi ito eh. Mas maganda kasi ito na mas ina-answer kita ng hindi ganito. Anuhin nga kita, gusto mo magharap tayo. Gusto mo live tayo? Para mag-usap. Tingnan natin ha. Kaya nga pinapansin mo lang yung mga komento na ayaw mo sa tingin ko, Mr. Bungo. Kasi lahat ng nagko-komento sa'yo pabor sa'yo. Kaya nga pinapansin mo lang yung mga komento na ayaw mo. Hindi, ang purpose nun, kaya ako pinapansin yung mga komento na ayaw ko, 'di ba? Kasi yun naman talaga, kailangan sagutin ko yun eh. Hindi ko nga tamo, mali, come on, yung logic mo, bali-bali ko, men eh. Sabi, ang gusto ko lang kamo, 'di ba? Ay yung mga komento na pabor sa akin. Eh bakit lagi kong binabasa yung mga comment nyong against sa akin? Eh di sana puro mga papuri na lang sa akin ng ano. Minsan nga nagsusorry ako. Sorry po, ang focusin ko lang po yung mga busher. 'Di ba? Mga busher lang. Kasi nga kailangan ko kayong sagutin. Kapag hindi ko kayo sinagot, sasabihin nyo guilty ako.
'Di ba? Kaya nga napapansin mo lang yung mga komento na ayaw sa'yo. Ano ba talaga? Pabor nga to eh. Na nakikita ko yung mga taong ayaw sa akin na sinasagot ko. Yan ba ginagawa ba ng mga idol mo yan? Hindi naman ginagawa ng mga idol mo yan eh. Hanggat maaari nga, hindi nagbabasa ng comments yun eh. Wala kami masamang sinabi sa komento namin. No! May masama kang sinabi dito. Pinapakita ko nga sa'yo, ang masama dyan yung nag-i-speculate ka na tinakot ko si Ma'am Tamia. Come on. Diba? Bago ka magbitaw ng ganito, dapat inaalam mo muna. Tama ba to? Nasabihin mong ganyan? Tama ba yan? Na sinasabi ko, tinakot ko si Ma'am Tamia? Pinagmukha mo namang duwag yung tao. Di ba pwede nakapag-isip si Ma'am Tamia doon sa mga katwiran na naibigay ko? Nasa sa kanya naman yun eh. Tsaka hindi kita tinatakot. Ba't kita takutin? Hindi nga kita kilala. Fake nga yung account mo eh. Ikaw, ano ba yan? Diba? May ano ka ba? May bago reply ka pa ba? Tingnan natin baka may bago reply si Sarah. Make it Christmas with a beef. Tingnan mo? Pinag-aksayahan pa talaga kita ng oras kasi importante sa akin yung mga comments mo. Kung ba naman, gagawa ka ba naman ng account na kakaano lang? Saan na yung ano? Wala na. Okay, yun na lang yung sinabi ni ma'am. Anyway, mga kababayan ko, yun lang po na maraming salamat. Bye-bye. Magtutulog-tulugan, gumising ka.